Mga kapasyon, magandang araw. O galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw po mga kapasyon. Isa na namang segment ng ating IFM. Ngayon, dahil buwan ng October, papasok na September, ito po'y preparasyon na sa ating i-breed para sa 2026 na stag. So, this month ng August, ang pinakamagandang sa seleksyon, pagpili. Usually, yung magagamit natin this time is yung pullets kasi karamihan sa mga inahin, yung maedad na inahin, mga 2 years, 3 years, sa tingin namin, hindi pa tapos ang lugon. Nagmumolt pa yung iba. Kaya usually sa mga gustong mag-breed ng early bird, ang ginagamit is more on tinatawag nating mga pullets. So pag pumili tayo, of course, una nating isa-isip na yung i-breed natin, piling-piling, isa sa mga winning line natin. Pangalawa, of course, yung hindi dumaan ng sakit, mas importante yon. Pangatlo, yung physical structure ng ating mga manok. Ika nga yung tinatawag nating phenotype. No? Yung dapat maganda katawan, high station, mataas yung liig, of course, medyo maliit yung ulo. So, depende ito sa mga klase ng bloodline. And, of course, yung tingin natin na hindi magtatagal, mangingitlog na. Huwag, kung may nakuha kayong medyo mataba-taba pa, medyo yung gut niya talagang may fats. So, ang advice ko, kasi karamihan sa medyo mataba na inahin o pullets, mahirap mangitlog. Kaya ginawa namin dyan, pinababa muna namin yung fat sa katawan niya. Saka siya magiging, consider namin siya na kandidato na pwede natin siyang i-prepara para sa conditioning sa mga inahin na pwede nating i-breed. No? So, karamihan dahil ngayon, ang iba, I know na tapos na magbakuna ng priming. Pero usually ginagawa namin dyan, first day pa nakapili na kami ng inahin na kandidato for breeding para sa early bird. Kasi alam naman natin, early bird, karamihan hindi ganong maraming nagpalabas niyan dahil pagkatapos ng fight niya, yung iba hindi kasi tumatanggap sa bull stag sa mga early bird. Usually, commonly nila na tinatanggap is yung local at national. Kaya karamihan sa nakita kong nagbe-breed, mas marami doon sa lokal at mas marami pa doon sa national. Medyo kukunti doon sa late born. Pero sa amin, pag nakapili na kami na magandang inahin na i-breed natin na yung iba kasi may mga pullets na nagmumolt din eh. Lalo na yung mga early sila na pullets. May mga nagmumolt. Kung meron ka bang magamit sa kanila, yung medyo fully molted na rin na pullets. Saka mas maganda, yung hindi pa nagmamold talaga. Then ang ginagawa namin, una naming diskarte, pag nakapili kami, sa umaga, pinapaliguan namin ng Derby ready. Then sa hapon, pinapasting namin, hindi namin pinakain, tapos pupurgahin namin sila ng strong guard. No? Tapos kinabukasan, balik sa normal niya na kain. Then pagkagabi, nagsusubo ako, 2 araw yan, nagsusubo ako ng Vitacin Gold Capsule para sa flushing. Yan ang usually ginagawa ko sa kanila. Tapos, after nyan, mga 1 week after nyan, doon ako nagbabakuna ng pang-priming. Usually ginagamit ko pang-priming is more on yung 4-in-1 vaccine na NCD, infectious bronchitis,
saka itong Gumboro and Rio virus. Yun ang ginagamit ko na pang priming. Then, hindi ako gumagamit ng iba na medyo yung may EDS, hindi ko ginagamit yun sa farm. Kasi natatakot ako kasi yung EDS, Ig-Trap syndrome yun eh. Pag pumasok yan, delikado. So, yun lang. Kasi, bakit? Magtatanong sila, Dok, bakit mayroon kang Rio? Kasi, may mga farm na kasi na may tama na ng Rio. No? May mga iba nang nagbabakuna ng Rio. Kaya ginawa ko, siya yung combination sa 4A1 na ginagamit ko. Para sa mga backyard, Dok, hindi kami makaabil niyan kasi masyadong mahal ng bakuna na yan. So, anong pwede namin gagawin? Actually, pwede lang kayo gumamit yung NCD plus infectious bronchitis na clone. Bakuna ka ngayon. Pagka next week, bakuna ka ng Gumboro. Pwede na yon. Sapat na yun para sa ating mga backyard racer. So, yan po mga kapasyon sa isa ng mga tips natin sa week na to para sa ating mga gustong nagprepara ng kanilang mga broodcock o broodstag o pullets para sa incoming breeding season for 2026. Maraming salamat po.